Ah, Mapagpalang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. Ako po ay nag-video na lang. Hindi na lang po ito live. Ah, para po ma-post ko rin po ito sa FB at saka sa YouTube. Meron na po pala akong YouTube. Ryan Sabang po yun, 4981. Yun po yung aking channel. Sana po bisitahin nyo ako at mag-subscribe po tayo at supportan nyo po ang abang lingkod. So doon po sa mga nag-likes at saka sa mga nakasubaybay po ng ating video nung huling actually May 2 pa po yun. Yun po yung hiwalay po natin sa Panginoong Diyos. Wala na po yung Espiritu sa atin ng Panginoong Diyos at yung due date o yung due day or due years na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung 120 years na lang tayo doon. Salamat, makarating pa tayo doon, no? Ngayon naman, doon ba sa 120 years na yon, or alam ba, 70 or 80 years tayong pinagkalooban ng Panginoong Diyos, ano ba yung maibalik man lang naman natin sa Kanya, yung pagpapala, yung mga pasasalamat, kung ano yung ginawa niya sa atin sa taon na inilagay natin dito, no? Dahil siya po siyang creator natin, dapat lang po na magbalik loob tayo sa Kanya o magbalik naman tayo ng Kanyang pasasalamat na ginawa niya, no? So, yun po mga kapatid yung ating pong pagbubulay-bulay ngayon at samahan niyo po akong muli sa ating pong pagbubulay-bulay na salita ng Diyos na. Ano po bang pinaka-importante sa lahat? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoon Kristo, nung siya po itinutuya doon nung after siya mag-fasting, yung una niya pong paglilingkod o kanya pong gawain para po maglingkod sa tao, no? At sa maisip po yung kaluluwa, sinabi niya doon sa Matthew 4, kung natatandaan natin, yung tinutuya siya ng diablo, ang sabi po roon, sa 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ibig sabihin dito, kasi sabi dito ng demon, tinemper siya ng demon, sabi rito, and the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Ito yung time na after niya pong mag-fasting ang ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin dito, hindi lang po sa pagkain tayo nabubuhay, kasi nung mga panahon na yun, sa kanila pong lugar ay tinapay, more on tinapay pong kinakain doon. Kaya sinabi natin Panginoon Kristo, hindi lang sa tinapay nabubuhay, sabi dito, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone," sabi dito, "but on every word that comes from the mouth of God." So, ibig sabihin dito mga kapatid, hindi lang po talaga sa pagkain tayo nabubuhay or sa tinapay. At pwede rin tayo mabuhay sa salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya, sabi dito. Sabi dito, "But every word that comes from the mouth of God." So, ibig sabihin yun nga yung salita na sinasabi dito. So, yung ating pong huling ang ating pong application doon sa ating pong napagbulay-bulay, yung nakita po natin yun sa John 3:21, ang sabi doon, "But whoever lives by the truth comes into the light, so that may be seen plainly that they have done has been done in the sight of God." Ibig sabihin, yung mga ginawa na natin doon, yung mga ginawa na natin dito sa lupa, dapat kailangan naman, sabi rito, ibigay natin sa Diyos yun. Kumbaga, ano mga ginawa natin dito, kumbaga sa Kanya, tapos na yun tapos na yung mga pangyari na yun. Pero kailangan maliwanagan naman tayo kung bakit ba kailangan natin ginagawa, kung bakit ba kailangan natin gawin ito sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung babalikan yung mga Old Testament, mga kapatid, walang ibang ninais doon ng Panginoong Diyos kundi magbalik loob ang mga tao doon. Meron siyang pinipili ng mga prophets at meron siyang pinipili ng mga pari, meron siyang pinipili na tao, o katulad kung babalikan natin, dami, mga propeta. Ngayon, kung yung nangyari kay Moises, pero doon pa lang kay Moises, galit na talaga ang Panginoong Diyos. Kung titingnan natin doon sa Exodus 33, nandun yung sabi ng ating Panginoong Diyos noon, nung sa kanya Galdal. So, niligtas sila nung niligtas sila nung Panginoong Diyos sa pagkakaalipin noon, pero ito pa rin yung ginaganti sa kanya ng mga tao ng mga panahon na yun, mga Israelite.
Kaya ang ating Panginoong Diyos talagang kahit paano, nandun pa rin yung galit niya, no? Pero alam mo ng Panginoong Diyos, pag nagalit, natural lang na magalit siya, pero nandun pa rin yung kanyang habag eh. Kaya lang titingnan natin para meron tayong ebidensya. Yung baka sabihin natin gumagawa tayo rito ng, ito po yung sinasabi rin sa 33, nung time po na nagalit ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita dahil nga kahit sa kabila ng ginagawa sa kanya, sa kabila ng ginagawa ng Panginoong Diyos sa kanila, tinanggal sila sa pagkaalipin, pero ang ito ang ginawa nila. Kaya sabi rito sa 33, Then the Lord said to Moses, Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land that I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants, and sa I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Ammonites, Hittites, Perizzites, Hivitites, and Jebusites. Go up in the land of flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are stiff naked people, and I might destroy you on the way. So, ibig sabihin dito, hindi na siya, angel na lang ang gumagabay sa kanya, ang gagabay doon sa mga tao, sa mga Israelita, hindi ng ating Panginoong Diyos noong mga panahon na yon. So, ang pinapakita po dito mga kapatid, talagang yung presensya ng ating Panginoon Diyos talagang malayo na sa tao noon. Pero nakiusap pa naman nito si Moises. Pero sa kabila nun, nasabi niya, pangako pa naman sa kanyang sige, sasamahan pa rin kita. Kay Moises, dahil kay Moises yun. Dahil kay Moises, nandun pa rin. Pero, kumbaga malayo pa rin yung presensya ng ating Panginoon Diyos sa buhay, sa mga Israelite ng mga panahon na yun. So, ano ngayon yung ating ditong makikita mga kapatid? Yun nga yun, kumbaga sa kanya, nakita natin sa John 3:21 na kung saan yung nagawa, yung nangyari na, okay na, kaya kailangan lang, may balik naman sa atin, makita naman sa atin, yung dapat na kumbaga sana maibalik naman natin sa Panginoong Diyos. Tapos na kasi yun yung mga pangyari na yun, dumating natin pa sa Kristo. Kaya kumbaga yun ay pinaliwanag niya, kaya nga siya ay naging ilaw na, siya yung nagpaliwanag sa tao. Kaya marami noon na talaga naniniwala na sa Diyos na at nagbalik loob noon. Kaya lang, noong mga panahon na yun, siya naman ang hindi tinatanggap noon sa ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, yung mga scribe ng mga panahon na yun, mga tagagawa ng law, hindi siya tinatanggap noon ng mga panahon na yun. Kaya nga, kaya ngayon ang dahilan kaya ang ating Kristo, ang ating Panginoong Kristo ay bumabasa dito at pinaliwanag niya. Yun nga sinasabi doon sa John 3 na nasa kanya yung lumapit tayo sa liwanag. At nang ganon, maliwanagan naman sa paningin, magliwanag naman tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung magningning naman yung bagay na kabutihan, ibig sabihin ito yung kabutihan naman na magawa natin para sa ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi dito sa John 3:20. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly and that what they have done has been done. Ibig sabihin nangyari na talaga in the sight of God. Tapos na yung kumbaga sa Kaya nga, yung sinasabi doon sa John 3:16 na kung saan, kung babalikan natin doon, sabi doon na for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito na mga kapatid, kaya nga pang ating Kristo, pinaliwanag niya to, siya ay nag-iisang liwanag din. Kung babalikan natin yan, doon sa, kung sabi rito sa ano ko na to kapatid nung nai-post ko na to kung susundan niyo lang po ang aking FB, makikita nyo po dyan. Sundan nyo lang po yung mga reels ko dyan. Nandyan po yan, makikita nyo dyan. So, naisabi ko na rin po sa inyo to na ang ating Panginoon Kristo, siya yung naging ilaw para maipakita, magliwanag, magningning, kumbaga sa ipaliwanag sa atin kung ano yung ang kaharian ba ng langit. So, yun yung ibig sabihin doon mga kapatid. So, tuloy tayo dito. So, paano pa natin mapapanumbalik o mapapasa atin naman ang banal na Espiritu, no? Para ang ating Panginoon Kristo, yung presensya ng ating Panginoong Diyos ay mapunta sa atin. Kasi ng mga panahon na yun, hanggang sa ngayon, bibihira na tao na kumakausap sa Diyos. Noong mga panahon noon, may nangyari pa kay Abraham, kay Moises, talaga nakikipag-usap sila sa Diyos.
At itong ating Panginoong Kristo, talagang sila, pinatotohanan niya ng kanyang mga disciple nung time na siya ay nananalangin. So yan yung huli na nung nagkipag-usap ang ating Panginoong, ang isang tao, o nagkatawang tao, o ang tao sa Diyos. Yun, yung huli ang ating Panginoong Jesucristo na lamang. Siya na lang yun, yung nakita ng kanyang mga disciple nung time na siya ay nananalangin sa Getsemani, ng mga panahon na yun, nung nakita to nung kanyang mga apostol na talagang nagniningning ating Jesucristo, may kausap siya at may mga kasama pa nga siya rito na binanggit. So, anong pinapakita rito mga kapatid? Wala na talaga, bibihira na sa tao na magkaroon ng komunikasyon sa ating Panginoong Diyos na hindi na nakikipag-usap ang ating Panginoong Diyos sa tao. Kaya nga last na to ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito yung ating pagbubulay-bulay, no? So paano natin mapapanumbalikin yung banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu naman, yun naman yung pinagkaloob sa tao. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang dumating na, ito naman yung pinagkaloob niya sa atin. Kaya ang banal na Espiritu naman, yun ngayon yung parang siya yung Diyos sa buhay natin. Kasi tatandaan natin, kaya tayo naniniwala sa Trinity o sa Holy Trinity, yun nga yung kanyang, ito yung kanyang kumbaga sa ito yung kanyang power, ito yung kanyang dala-dala, ito yung kanyang, kumbaga sa pwede siyang maging ganito, no? Una nga ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at ang Espiritu. So, bakit natin binanggit yung ganun, naniniwala tayo sa Holy Trinity? Yun nga, kasi nga, nung dahil sa ating Panginoon Kristo, pinagkaloob niya ngayon sa tao, yung banal na Espiritu. May kikita naman natin yan doon, dito sa yung kanyang mga disciple, sabi niya rito yung banal na Espiritu ay pinagkaloob na sa atin, sabi niya rito. Ito yung sinasabi, tingnan natin maigi para meron tayong basihan, para maniwala tayo. Ito sinabi niya rito sa kanyang disciple nung time na siya ay bumalik, yung namatay siya at nung namatay siya at bumalik siya, nagpakita siya sa mga disciple. Ito nung kanya sinabi, ito sinasabi niya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. So pinagkaloob na sa ating Panginoong Kristo yun, yung authority na yun. And therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I surely am with you always to the very end of the age. So, ibig sabihin, ito na yun. Kaya ito yung tinanggap ng mga kanyang disciple, yung kanyang banal na Espiritu. Lahat na kasi ng authority, pinagalob na sa ating Panginoong Jesucristo. Nung time na siya ay pumanik na, pero bumaba siya, nagpakita sa kanyang mga disciple, at ito yung ipinayag niya. Kaya nga itong banal na Espiritu, paano natin yung patatanggap? Ito na yung kapatid, yung sinasabi niya doon sa John 3, yung kausap niya si Nicodemo, kung makikita natin si Nicodemo, ang sinasabi rito sa John 3, nung time na kausap niya si Nicodemo, ito na yung kailangan ng tao ay may panganak ng muli. Yung sinasabi doon, kasi ito si Nicodemo, mga kapatid, hindi lang siya isang priest o isang high priest, pinakamataas to na pare, pinakamataas sa lahat doon nung time na yun. Siya yung bukod doon, ay talagang pagdating sa law to ni Moises, sa atin sa Bible, niya to, pero yung gawain ni Jesus Christ, namangha siya. Kung bakit ito nagagawa ni Jesus Christ, samantalang siya ay alam niya lahat, at saka isa pa siyang pinakamataas. Kapag ikaw ay pinakamataas, mga kapatid, matindi ka na rito noong mga panahon na yun. Lalo na sa law of Moses, yung sa kasulatan. Ito yung sinasabi niya rito tingnan natin sabi rito, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of Jewish ruling council, o siya nagpapatakbo, siya nagpapalakad. He came to Jesus a night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Ibig sabihin, sa kanyang karanasan, hindi niya pa ito naranasan na nangyayari. Pero sa kanyang kaalaman, namamangha siya kasi nga, hindi ito magagawa ng isang ordinaryong tao.
yung nagpapagaling siya, nanggagamot siya, nagpapatawad siya, ang ating Panginoong Kristo. Maraming ginawa kasi ang ating Panginoong Kristo nung time na yun eh. Tapos, kaya nga sabi niya rito, how can someone be born? At sabi niya rito, yung sinagot ni Jesus Christ. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, ibig sabihin dito, ang pinapahayag dito ng ating Panginoong Kristo, kingdom of God. So, ibig sabihin, hindi ito malalaman o magagawa ng isang ordinaryong tao. Kailangan dito, may mangyari. Kailangan dito, magkaroon muna ng ipanganak muli. Yung sasabi dito. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see kingdom of God unless they are born again. So, ito yung sinasabi dito na ipanganak ang muli. So, at tuloy natin, how can someone be born when they are old? Sabi dito Nicodemo. Nicodemo asked, surely they cannot enter a second time into their mother wombs to be born. Totoo nga naman, sino ba naman yung tao na paano mangyari kang sasabihin na ikaw isang born again? Ay ipapanganak ka muli, babalik ka doon sa sinapupunan o doon sa kung saan ka nang galing. Halimbawa, kung ikaw si cesarean, ibabalik ka doon sa tiyan, ibabalik ka doon sa nagdala sa'yo, yun ibig sabihin dito ni Nicodemo. Pero ito naman ang sagot ni Jesus Christ. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter, o enter naman yun, the kingdom of God, unless they are born of water and spirit. So, ibig sabihin, kailangan maipanganak ka muli sa tubig at sa espiritu. Yun ibig sabihin dito na enter na to ha. Una, you cannot see, sabi rito. You cannot see, sabi rito. Tingnan natin maigi. You cannot see. No one can see. No one can see the kingdom of God. No one can see ha. Tapos sa pangalawa niyang sagot, sabi rito, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter naman the kingdom of God unless they are born of water and spirit. So, walang makakapasok sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos. Doon, kailangan magkaroon muna ng ipanganak ka sa tubig at sa espiritu. Ngayon, ito naman yung sabi ng ating Panginoong Kristo, tuloy niya, flesh gives birth. Yun na sinasabi, yung ating katawan ay ipanganganak. To flesh, ibig sabihin, sa katawan. Pero sabi dito, tuloy natin, but the spirit, it gives birth to spirit. Oo nga, iba yung espiritu sa pagiging pagkapanganak mong muli. Yung ang magiging ipapanganak ka sa espiritu. Tapos, ang sabi dito, you should not be surprised are my saying, sabi dito. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Tapos sabi niya rito, tinuloy natin, the wind blows wherever it pleases, you hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going, so it is with everyone born of the Spirit. Ibig sabihin to, pinapayag lang dito ng Panginoong Kristo, yung hangin kasi, mararamdaman niya natin. Nararamdaman natin yan pag may hangin, di ba? Kapag mainit, minsan, naghanap tayo ng hangin. Kapag may humangin, nalalasap natin yung hangin. So, yun, yung pinapakita rito ng ating Panginoong Kristo, ito yung nararamdaman. Pero yung spirit naman na sinasabi rito, ganun din ang sabi rito ng ating Panginoong Kristo. So, it is everyone, sabi niya rito, then so it is with everyone born of the Spirit. Ibig sabihin dito kasi, ang Espiritu kasi, kailangan matanggap natin o sumasa atin ang sinasabi dito. May panganak uli o kumbaga sa sa isang katulad natin bagamat tayo ay flesh. So how can this be, Nicodemus? Sabi niya, paano ito mangyari? You are Israel teacher, sinabi niya rito, said Jesus, and do you not understand these things? Ibig sabihin, tingnan niyo, maigi napakagaling nito ni Nicodemo pero hindi niya ito maunawaan. Kaya ito pinapaliwanag niya isa-isa kay Nicodemo. Hindi pa rin hindi niya pa rin ito maunawaan ni Nicodemo. At tapos itong kanyang sagot, very truly I tell you, you will speak of what we know and we testify to that we have seen. But still you people do not accept our testimony. So ito na yun.
Kaya nga, yung testimony, ang sinasabi nito, yung testimony sinasabi nito, siya. Hindi kasi siya tinatanggap ng mga tao ng mga panahon na yun. Kung babalikan natin yung testimony naman, tingnan natin itong testimony balikan natin yung nangyari kay kay Abraham, kung nasaan kay Lazarus at saka doon sa may namatay na beggar. Tingnan natin sa Luke chapter 16 para meron taong batayan Yung testimony kasi rito na sinasabi, kailangan may mag-testify muna na talagang nangyari ito, na pwedeng dapat mangyari ito sa isang tao. Kaya nga siya yun, ang ating Panginoon Kristo. Tingnan natin para meron tayong base maunawaan natin. Dito sa Lucas, yung nangyari dito sa Lucas chapter 16, meron ditong namatay, chapter 16 yun chapter 16. Ito yun, sa 22, chapter 16, verse 22. The time came when the beggar died and the angels carried him. Ito nangyari nung time na ang isang mayaman at isang mahirap, beggar, namatay, sabay silang namatay. Ito yung nangyari noon. Tingnan natin Nung nangyari noon na may namatay, yung beggar namatay, and dinala siya ng angel kay Abraham side. Tapos yung rich man naman also died. Ito yung sinasabi, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades. So sa Hades napunta. Wherever he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus. Si Lazarus, ito yung beggar. Tapos sabi nito by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and sent Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Sinabi niya rito, and cool my tongue. Sabi niya rito, because I am in agony in this fire. Grabe ang init noon. Grabe sa kanyang buhay yun. Nagsasalita buhay Namatay sila pero nagsasalita. Imagine. Ibig sabihin siya, humingi siya ng tulong kay Abraham nung time na yun. Tapos etong sabi naman, but Abraham replied, Son, remember that if your lifetime, in your lifetime, you receive your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And beside all this between us and you are a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Ibig sabihin, ang layo ng pagitan nila. Hindi pwedeng pumunta ron yung isa o hindi pwedeng makarating doon yung isa, magpalit sila. Ibig sabihin, ang layo ng pagitan. Ang layo ng pagitan. So, tingnan natin maigi Tapos sabi dito, he answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so they will not also come to this place of torment. Ibig sabihin, kailangan may pumunta ron para maligtas yung kanyang mga 5 brothers, family niya. Tapos sabi niya gano'n, para hindi nila maranasan tong naranasan ko, sabi niya rito, yung paghihirap niya doon sa torment, to this place of torment, yung paghihirap niya. And Abraham replied, they have Moses and the prophet, let them listen to them. Sagot to ni Abraham. Sabi niya, ano naman yung sagot nung lalaki? No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes them, they will repent. Puri ng Panginoon Diyos, kinikilabutan ng Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. So, yun yung ibig sabihin doon na sinasabi dito, not Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. So, ibig sabihin dito, yung sinasabi dito ni Jesus Christ kay Nicodemus, ito yung hindi siya tinatanggap. Yung sinasabi niya rito sa John 3:16, sa John 3, nasabi niya rito sa testimony sinasabi. Ito sinasabi niya, very truly I tell you, we speak of what we know. We speak of what we know. Bakit we speak? Tingnan yung maigi, we speak. Si Jesus lang ang nagsasalita nito, pero sabi niya, we speak. May kasama siya. Tingnan natin maigi
Si Jesus Christ lang ang nagsasalita nito, pero bakit we? Ibig sabihin, may kasama ng ating Panginoon Kristo. Kaya tingnan natin maigi. Ang kausap niya lang dito si Jesus Christ. Wala nang iba. Si Nicodemo. But we speak, sinabi niya dito. Kaya dyan malalaman natin na hindi lang basta-basta si Jesus Christ ang tao. Kaya sinasabi niya rito, tingnan natin maigi. We speak, sabi niya rito, asan na yun? Of what we know, and we testify to what we have been seen. But still you people do not accept our testimony. Hindi nila tinatanggap yung testimony, samantalang sinabi rito nung mayaman, no, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Iyon na yung kapatid. Yun na yung kasagutan doon sa sinasabi ni Jesus Christ, doon sa testimony na sinasabi. Kaya yung namatay na to, siya na magte-testimony sa timeline ni Abraham. Pero sa timeline pa to ni Abraham, nung sinasabi ito, nung may namatay na nangyari, na isang mayaman at saka isang mahirap. So, isa yon, testimony niya yun. Ngayon, ito naman si Jesus Christ, wala nang tumatanggap sa kanilang testimony. Pero kung titignan natin sa nangyari doon sa beggar at saka doon sa isang mayaman, na talagang kailangan, meron talagang, ang nakakaalam lang nito, yung namatay na at biglang nabuhay, na bumaba sa lupa. So, yun. Kaya yun yung sinasabi rito. Kaya hindi pa maunawaan ito ng mga tao. Hanggang kay Nicodemo, samantalang napakagaling nito, kapatid. Napakagaling nitong Nicodemo na to pagdating sa law. Siya yung pinakamataas. Isipin mo, isa yung tao na kaya namangha siya kay Jesus Christ. Wala pa nakagawa nun nung time na yun si Jesus Christ lang. Bumubuhay siya ng patay. Anong ginawa niya? Bumubuhay siya ng patay, nagpapatayo siya, nagpapagaling siya ng mga bulag, nagpapatayo siya ng mga nagpapagaling siya ng mga ketongin. Ano pa mga ginagawa niya ng mga panahon na yun. At yung patay lang na binuhay, napakatindi na nun. Yung patay na binuhay niya, yung bata, at saka si Lazarus din ang pangalan, yung kapatid ni Magdalena, at saka ni Marta. Magdalena ba? Maria at Marta. So, tingnan nyo maigi kaya siya namangha siya. Wala makagagawa nito kung wala sa kanya ang Diyos. Yun ang sabi ni Nicodemo. Kaya ngayon, sabi ni Jesus Christ, kailangan ipanganak muli ang tao para malaman niya at maunawaan niya. Kailangan ipanganak sa tubig at sa espiritu. So, yun na ngayon. Yun ang sinasabi. Tuloy natin. Tingnan natin maigi. Nasa inyo na yan kung maniniwala tayo o hindi. Tapos, ito yung sinasabi dito. Tuloy natin. I have spoken to you earthly things, and you do not believe. Earthly things na. How then will you believe in I speak of heavenly thing? O, tingnan nyo. Kaya walang naniniwala kasi yung pag sinabing mangha, ibig sabihin pag namamangha ka, ibig sabihin may kakaiba rito mga kapatid. Ibig sabihin dito, sa iba magician na sinasabi na pwede mag-magic, pero sa kanya, mamamangha nga kasi yung mga binuhay niyang patay, yung pinagaling niyang mga lumpo, walang gamot yun. Meron siyang ginagamit, minsan putik sa mata, nilalawayan niya, nakita ko rito, nabasa ko rito. Tapos yung iba, sinabi lang na, tumayo ka na, at pinatawad ka na sa iyong kasalanan. O, ibig sabihin, tapos ano pa doon? Marami yung mga dinudugo. Merong nangyari na through faith, gumaling sila. Sabi niya, napagaling ka na yung pananampalataya. So, yung mga yun, mga kapatid, yun ay bahagi ng spiritual belief. Kaya, hindi natin mauunawaan yun hanggat hindi natin gagawin itong sinasabi niya na you must be born again. Yun yung pinapaliwanag niya kay Nicodemo. Magkaiba yung earthly things doon sa spiritual. So, yung kapatid, yung dapat na makita natin dito. So, yun nga yung kailangan ipanganak muli ang isang tao. So, tuloy natin. And then, sabi niya, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Ito nangyari kasi nung
nagpakita siya nung kausap niya yung parawan na yung kanyang tungkod naging ahas yun. Ngayon naman itinaas yun ni Moises, pero ganoon din naman sa kanya na dapat ito mas paniwalaan nyo. Kung ano yung ginawa ni Moises nung time na yon, yung ahas na itinaas niya, ito naman yung dapat na maitaas din ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Ito sinasabi niya rito. And the Son of Man must be lifted up. Yung Son of Man, kasi nga siya ay tao, kaya sinabi niya rito Son of Man, sinabi niya, kasi nga tao siya nung time na yon. Kaya yung sinasabi dito, ito minsan di maunawaan ng iba. Kasi nga, hindi nila ito maunawaan, yung lalo na sa mga spiritual things na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mag-born again ka muna para matanggap mo yung banal na espiritu. So, ito na yun, sinasabi dito. Sabi niya dito, then everyone who believes may have eternal life in Him. O, isipin mo, magkakaroon ka ngayon ng eternal life. Ito na yun yung sinasabi niya dito na kingdom, enter kingdom. Ito na, no one can enter the kingdom of God. So, kailangan magawa mo ito na isang tao bago ka makapasok doon at maunawaan mo yung banal na Espiritu na sinasabi, yung Holy Spirit, yung Spirit naman ay pagkakalob sa atin. Kasi nga tayo, flesh tayo, may Espiritu tayo, may kaluluwa tayo, katulad no nangyari doon sa isang mayaman, at saka kaya lang doon pinanigan ng mga anghel yung beggar. Kasi alam mo bang nangyari dito sa beggar na to, nung time na yon ay siya ay mahirap, nagdaraw, may mga sugat pa to. Alam niyo kung anong kinakain niya lang, yung mga nahulog. Yung mga nahulog doon sa, parang salo-salo yata yun, nung nangyari nung time na yun nangyari yun, pero namatay nung time na yun, yung beggar namatay at kasabay namatay, tsaka yung isang mayaman. Pero ang nakita doon, ang kinakain lang nung beggar ay yung nahulog doon. Pero mas pinanigan to ng ng mga anghel at dinala. Mga anghel na nagdala sa kanya doon kay Abraham So, ibig sabihin, walang sinabi, inutusan to ng Diyos, pero anghel ang nagdala sa kanya doon kay Abraham. So, ibig sabihin, nasaan ang panig doon? Nasaan ang panig doon? Wala naman sinabi na pinanigan. Kaya lang, kumbaga anghel ang nagdala doon kay Abraham. Kay Abraham doon sa isang beggar. So, ibig sabihin dito, yung wala pa sinabi roon na kingdom of heaven, na kay Abraham pa lang. Baka malito ulit tayo niyan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya ito sinasabi natin, hindi ako pastor, ayoko na magpastor, alam niyo kung bakit. Pastor ang naitataas hindi yung salita ng Diyos Tapos, maraming ayoko lang, ayun, di ako naninira. Gusto ko sa inyo mismo manggaling, kayo ang mag-obserba. Kaya kapag once na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka na malilin lang. Kahit pa sino yan. Sinong kaharap mo. So, yun yung mga kapatid. So, ayun na yun yung nangyari. So, yung Holy Spirit ngayon, kailangan matanggap natin. Paano natin matatanggap yun? You must be born again. Yun ang nangyari. Bago mo matanggap yung Espiritu at magkaroon ka ng pagkakataon na makarating ka doon sa kingdom. At magkakaroon ka ng eternal life. Sabi rito, sino nagsasalita? Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang kausap niya rito, mga kapatid, walang iba. So, ano pa? So, tuloy natin. Kaya nga sabi niya rito, that everyone who believes may have eternal life in Him. So, kaya nga sinabi rito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, marinaw mga kapatid. So, paano ngayon natin mapapanumbalik yung Espiritu ng Diyos sa atin o yung banal na Espiritu o yung ating Panginoon Diyos sa atin? Ang pinag-usapan pa lang dito, Spirit at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, bago natin makakaharap ang Diyos Ama, banal na Espiritu, yun yung makakasama natin, magkakaroon tayo ng Espiritu para siya yung magiging gabay natin sa buhay natin nang sa ganon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ngayon yung tutulong sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi yun ang sinasabi rito
So, ayun yung mga kapatid, yung ating pinagbubulay-bulayan, ano. So, ano ngayon yung may nakikita natin dito? Doon pa sinasabi na tama si Jesus Christ nung tinutuya siya nung temporary, nakalagay doon eh. Pero diablo yun eh. Tinutuya siya doon na gawin mo tinapay ito. Sabi, hindi na sa tinapay nabubuhay. Kasi gutom na gutom siya eh. 40 days, 40 nights. Nag-fasting dito ang ating Panginoon sa Kristo. Siyempre, gutom na gutom to. Bago siya naglingkod. Ito na yung ginagawa niya. So, tinuya siya nung time na yun kasi gutom na gutom. Pero sabi, hindi na sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nagmumula sa Diyos. So, yun. Kaya yung Word of God, mga kapatid, napaka-importante niya sa tao. Yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito ngayon, yung ating pinagbubulay-bulan, ito ngayon yung, actually, itong Word of God, ito na yung pinaka-espiritu ng gabay para sa atin. Kasi yun ang salita niya, kung imagine niyo ang salita, in the beginning, nagsasalita lang ang Diyos, pero nangyayari na kagad. Nakaka-create na siya, nakakagawa siya. Diba? By His words, merong kumikilos, ng Espiritu, siya yung tagagawa. Tapos, yun nga, may kasama pa siya doon, nalalangin ang tao, yun. Kaya ito hindi maunawaan ng iba, mag-aral tayo maigi sa salita ng Diyos para makita natin. Hindi yung nakikinig lang tayo. Kasi once ikaw nag-aaral ng salita, ayaw ito ng ibang mga pastor, pag-aralan yung scripture eh. Bakit kaya? Hindi ko alam kung bakit. Hindi raw Bible study. Ayaw nila. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, mga kapatid, tingnan nyo maigi. Anong sinasabi nyo sa 23 ng Matthew 23 ba yun? Matthew 23. Tapos may mga pastor pa na ay pag-usapan ng diablo. Ano to? Nasasaktan sila. Na pag pinag-uusapan si Satan, ayaw nilang pag-usapan si Satan. Ano to? Nasasaktan kayo pag pinag-usapan si Satan? Ano ibig sabihin doon? Bakit kayo umiiwas sa pag-usapan si Satan? Sa simula't simula siya yung ginamit para magkasalang tao. Na ayoko mag-ano, pero tingnan natin maigi ah. Tama ba tayo sa ginagawa natin? Yun na lang yung tingnan natin sarili natin. Mga pastor to, mga kapatid, ayaw nilang pag-usapan Satan. Nananahimik daw. Parang hindi mananahimik, ayaw ng gusto niya. Kaya siya nananahimik, tuwa siya eh. Okay na to. Napapasakay ko na itong mga to. Ayaw nilang pag-usapan Satan, yung gawa ni Satan. Mananahimik talaga yan kasi alam niya ayoko mag-judge. Pero kung titingnan natin, bakit ayaw mo pag-usapan si Satan? Yan nga yung gumagawa ng, naku. Ayaw ko lang magsalita. So, ito na mga kapatid. Sabi rito sa 23, si Jesus Christ yung nagsabi rito, ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat isang inyong guro. 23 chapter 8. MBB na mga binabasa Tagalog version. Kayong lahat ay magkakapatid. Pero isa lang guro. Huwag na yung tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat isa lang inyong ama, ang Diyos Ama. Ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa lang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, ang nagmamakamaataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Unawain natin maigi ito mga kapatid. Baka hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos kasi ayaw yung pag-aralan ng Bible eh. Tapos eto yun, sabi rito. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag na yung tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangaral. Malinaw na mga kapatid.
Sinong sinasabi niya rito? Yung mga Pharisee, yung mga tagapagturo, hindi tinatanggap si Jesus Christ ng panahon na yun. Saan siya nagsasalita nito? Nasa templo siya nung time na yun. Kaya, huwag tayong palilin lang, mag-aral tayo ng salita, mag-Bible study ka, hindi yung, ba't ayaw mo mag-Bible study? Kasi nga, iba yung itinuro. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Malinaw na malinaw, iisa lang ang guro natin, si Jesus Christ. Iisa lang ang Ama, ang Diyos Ama. Ano, susundin natin? Yung itinuturo ng iba. Diyan tayo nagkakamali. Mag-aral tayo ng Bible. Ano ang sabi? 2 man o 3 nagkakatipon-tipon. Nandyan siya sa kalagitnaan. Hindi yung ikaw lang ang nagsasalita, ikaw lang ang susundin. Diktador yan. Kumbaga sa ano. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo, hindi yung ikaw lang, sa'yo lang nanggagaling. Kailangan, pag-aralan nyo maigi kung ano itinuturo sa'yo. Hindi yung, eto sundin nyo, eto ang gawin nyo. Hindi ikaw, ang malinaw na malinaw dito, mga kapatid. Iisa lang guro natin, si Jesus Christ. Iisa lang ang Ama, ang Diyos Ama. Basahin natin maigi, baka nalilito na tayo. Ayaw pang pag-usapan si Satan. Bakit? Nasasaktan ka pag si Satan ang pinag-uusapan. Ano ka? Ano sinabi ni Jesus Christ? Makapagpapagaling ba, makapagpapalayas ba ng Diablo ang kapwa niya Diablo? Ibabagsak niya ba yung kaharian ng sa isang hari sa sarili niyang kaparaanan? Tingnan natin maigi mga kapatid. Kaya yon mga kapatid, ang sinasabi rito, ang pinapakita rito mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ang templo, tayo ang templo Kaya ingatan natin yan. Actually, pwede nga hindi ka na tayo mag-church Pero ang totoo niyan, kaya lang natin ginagawa niya. Kasi doon tayo meron doon banda, nakapag-praise and worship tayo doon. Maganda kasi na magkakasama tayo mga kapatid. Pero kung ganyan rin lang naman ang ituturo natin, abay, tingnan natin maigi. Kaya ang pinupunta na lang ng ating, wag ang taong tingnan natin ang Diyos Kaya nga, wag mong ariin din yan dahil iyan, ang Diyos ang may gawa niyan. Hindi yan para sa inyo. Kaya merong charts para yan sa lahat. Kaya yun yung mga kapatid, yung tingnan natin maigi, yung aral, na makikita natin, hindi tayo nagmamalaki, wala tayong dapat na ipagmalaki, pinapakita lang natin dito, tama ba yung pinapakinggan ko? Tama ba yung inaaral natin? Yun ang ibig sabihin dito. Kaya nga, ayoko na magpastor Magsaliksita ng salita ng Diyos kapatid. Dahil ang importante, ikaw, maborn again. Yun nga yun. By the water and by the Spirit. So yun ang importante kapatid. Tapos tuloy-tuloy natin malaman paano naman tayo makakarating doon sa kaharian ng langit. Kasi meron pa rin process yan Although na nandun na yung eternal life, pero hanggat nabubuhay tayo, nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya lang, ang nagiging, ang ano natin doon, ang nagiging problema natin kasi, kapag nakagawa ka ng kasalanan, parang tutuksin ka na nga ng Diablo. O yan, ginawa mo yan. Pupunta ka pa ba dyan? Tutuloy ka pa ba dyan? Kasi hatakin ka na nun Yun yung trabaho niya Itong ayaw nila pag-usapan yung gawa ng Diablo. Once na ikaw ay nagkasala na, hatakin ka niyan. Hanggang sa lumamig ka na niyan. Minsan nga, ayoko lang magsalita. Baka tayo pa nagiging dahilan para lumayo Kasi nga, si Jesus Christ hindi tinanggap. Kapatid, ang daladala ko ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang guro ko, siya lang ang Diyos Ama ko. Yun lang yung pinapaliwanag ko. So, tingnan natin maigi. Hindi tayo nagmamalaki, pero ang sinasabi rito, mag-aral ka kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dahil hindi tao makaligtas sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. So, ayun yun mga kapatid. Kaya ang importante rito,
malaman natin yung katotohanan. Tama ba yung aking sinasambahan? Tama ba yung... Pwede nung makinig. Sabi ni Jesus Christ, makinig ka. Painggan mo. Sundin mo. Pero huwag mong tularan. Napakasakit nun. Huwag mong tularan. Kaya painggan mo lang sila. Sundin mo kung anong gusto nilang paggawa. Pero huwag mong tularan yung kanilang ginagawa. Yun yung ibig sabihin doon. Napakasakit nun. Na salita. Kaya yung bagay na ang dapat natin malaman dito, kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, magbulay-bulay tayo, at nang sa ganon, pero bago natin maunawaan yan, kailangan munang ipanganak tayong muli. Hindi naman yan madalian. Kaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos para malaman natin nang sa ganon, makumbinsi ka kung hindi man dito sa isang ganitong pag-aaral ay hindi natin malaman. Pero malinaw na rito, nasa salita lang yan tayo magbabase. Wala nang iba. Walang dagdag. Dito lang yun. Salita ng Diyos. Yung mga ibang dinaragdag, napaka-importante nito. Tingnan natin maigi. Kaya doon sa mga nag-share ng gospel, ingat-ingat mga kapatid. Tingnan natin maigi dito. Sa pahayag ni Juan. Sabi niya rito, huling-huli. Pahayag 22, sabi rito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya ang salot. Idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatan makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Napakalinaw niyan, MBB. Gusto nyo, NIV. Tingnan natin, NIV. Kaya hindi mo pwedeng dagdagan, bawasan ang salita ng Diyos. Ayaw mong pag-aralan ng salita ng Diyos, ay sablay ka dyan. Sabi rito, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll, if anyone adds anything to them, God will add in that person the plagues described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city which are described in this scroll. Nakakatakot, kapatid. Sayang yung itinagal mo sa charts. Sayang yung ilang taon ka nandyan, pero iba pala. Mababaliwala yun. Pagdating ng panahon, pag nandun ka na. Iba kasi yung natutunan mo, ibang itinuro sa'yo, ibang inimplant sa'yo eh. Pero dito, mismong word of God, word to words, yun yung dapat na maunawaan natin. Kaya pag-ingatan natin yan. Yung pag-share ng gospel o pagbibigay ng mensahe, kapatid, huwag mong dagdagan kasi sa'yo babalik yan eh. Kung ano lang yun nandyan na itinuturo sa atin, yun ang gawin natin. Kasi hindi pa pwedeng dagdagan mo yan o bawasan. Napakalinaw niyan. Yun yung kaibahan ng nakikinig ka sa nag-aaral. Kasi nga, kapag ikaw nakikinig lang, okay ka na, yun ang hindi mo alam, ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi pwede mang-akay ang kapwa bulag sa bulag dahil para sila mahuhulog sa bitag.
O hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kanya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa salita lang tayo ng Diyos, kapatid. Hindi sa salita ng tao. So, yun po mga kapatid, yung ating pong aral dito, yun po yung paano natin makukuha yung Holy Spirit. Paano manunumbalik sa atin. Paano naman tayo makikitaan ng Panginoong Diyos ng kabutihan samantalang malayo na nga siya. Kasi siya nagmamasid lang sa atin. Nagmamasid lang ang ating Panginoong Diyos sa atin kung anong ginagawa natin. 120 years, 70 years, Lord, nakagawa na ba ako ng kabutihan sa iyo? Lord, tinanggap na ba kita bilang Diyos? Lord, nag-share na ba ako ng mga ginawa mo rito nung ikaw ay nagkatawang tao? Lord, na-share ko na ba yung kabutihan mo? Yung ginawa mo sa buhay ko? Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos eh. Ang lahat ay maligtas. Kaya yung kapatid, yung second life naman, hindi natin makakamtan ito hanggat hindi natin ginagawa yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na you must be born again. Malinaw na malinaw yan. Kahit ano ka, kahit na anong sekta ka, you must be born again. Lahat, sinabi rito. Imagine, pinakamagaling na yun, si Nicodemo. May mas gagaling pa ba sa mga pastor ngayon? May mas gagaling pa ba sa mga pare? Kukumpara mo kay Nicodemo. Kapatid, mag-isip-isip tayo. So, yun po yung mga kapatid, yung bagay na makikita natin doon. Una po sa lahat, pasasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Yung pasasalamat po natin na kung saan, Lord, you created us. What shall can I bring back or return anything na you've done to me, not only to me, to my family, to my son, daughter. Yun yung bagay Yun yung bagay na dapat na makita natin na kailangan ibalik naman natin sa ating Panginoon. Hindi yung tanggap na lang tayo ng tanggap. Okay, pababayaan tayo niya kasi nagmamasid lang siya. Pero, kapatid, dito lang yan sa lupa. Paano na sa second life? Ano na kaya ang magiging buhay natin doon? So, ito na po yun. Hindi po tayo, wala po tayo ditong pinatatamaan Kaya lang, gusto lang natin dito, yung pag nag-share tayo ng gospel, huwag yung sa sarili natin kasi ang nangyayari dyan, minsan nagiging personal, hindi na yan. Tapos ikaw, ang galing-galing mo magsalita. Sobra ka kung pero kaya nga sabi niya, tingnan mo natin yung gatahilan sa ating mata bago natin punayan yung sa ibang mata, sa ibang tao. Kaya, ingat-ingat mga kapatid. Ikaw tinitignan Tinitignan tayo ng sino man nakikinig natin. Tapos, nagtataka tayo, walang mga kaluluwang pumapasok. Baka naman nasa atin ang mali. Nagsishare ng gospel. Tingnan natin maigi yan. Yun po yung mga kapatid. Wala po tayong ibang rito kung yung bagay na ang gusto lang dito ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo namumuna. Ang sinasabi lang dito, hindi kita pinupuna. Nakatingin lang sa'yo. Nakatingin lang, hindi kita sinasabihan na wala. Tingnan natin maigi yung ating bago tayo mag-share. Tatama ba to? Tama ba tong i-share ko? Nagiging baka iba ng dating Baka iba na yung gusto kong pagawa. Gusto ko, ibig sabihin sa iba nang gagaling yun. Hindi sa Diyos, hindi sa banal na Espiritu na ibigay sa'yo dahil yun ang gusto mong gawin. Sablay tayo dyan. Lahat ng gawain natin hindi sa pilitan
hayaan natin kumilos ang banal na Espiritu. Mag-share ka ng tama lang, wag yung bagay na iba nang dating eh. Tingnan natin maigi. Sino palalapit sa yung kaluluwa? Sino palalapit na kapag ganyan ang ginagawa natin? Kaya nga hindi nakakapagtaka eh. Minsan, nagtataka tayo na wala tayong kaluluwa na nadadala. Baka na sa atin ang problema. Yun po yun mga kapatid. Baka na sa akin ang problema, mga kapatid. Pero ang ibig sabihin dito mga kapatid, na pinapakita rito ng ating Panginoong Diyos ay siya lang, wala nang iba. Ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama, at ang Anak, Jesus Christ, Lord God, and the Holy Spirit. Amen. So, Lord, tingnan po natin, Panginoon, Lord, ikaw na pong kumilos, Panginoon, sa oras na ito na kung saan makita ng bawat isa na nag-share ng gospel. Sa'yo lang po dapat, sa salita mo, Diyos. Hindi pwedeng manggaling sa amin. Dahil grabe, mawawala kami doon sa buhay. Hindi namin makakamtan yun. Dahil sa mga pangkaparaan ng gano'n ang ginagawa. Lord, ikaw po ang Diyos namin na dakila sa lahat. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw lamang po ang guro namin, ang Panginoon Kristo. At ang Diyos Ama, ikaw lang po ang Ama namin, wala pong iba. Kaya Lord, ikaw lamang po ang aming sambahin. Ikaw lamang po ang aming dakilain. Ikaw lang naman po ang aming tignan, O Diyos. Pero yung pagmamahal na sinabi mo, yun ang kailangan niyo magmahalan. Kaya lang, Lord, yung pagmamahal na sinasabi, ay maunawaan nyo ng bawat isa. Hindi porket pag sinabing mahal, ay lahat ibe-baby mo, lahat susundin mo, lahat uunawain mo. Lord, hindi naman yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ipaunawa, gawin, at saka yung bagay na huwag tularan yung mga hindi karapat-dapat na gawain. Yun yung importante na sa pagmamahal eh. Mahirap ibigay yung pagmamahal kung meron kang nakikita na hindi ka aya-aya. Kaya Lord, although nandun yung pagmamahal, pero yung pagmamahal na yon ay sabihin na lang natin na pang-unawa sa Kanya. Kaya minsan hindi tumaramdaman ng iba dahil nga sa ganong kahit sa kanila hindi nila rin magawa, hindi nila maipakita. Lord, madali po ibigay ang pagmamahal kung doon po sa tamang mamahalin. Aminin man o hindi, mahirap magpakitang tao, Lord. Kailangan paano manunumbalik iyon, Panginoon, yung mga ganong gawain. Kailangan makitaan, Panginoon. Makitaan sa buhay ng bawat isa yung dapat na pagmamahal. Kaya Lord, kung ano man, Panginoon, yung hindi maganda na na-share ko, Panginoon, sa oras na ito, ikaw lang po nakakaalam. Kung hindi maganda ka, hindi ka kayaya sa inyo, Panginoon. Pero nagpapakatotoo lang po ako, Panginoon. Hindi po yung galit. Iyon po ay isang paalala sa mga nagsishare ng gospel dahil, Panginoon, malinaw na malinaw po sa inyo pong salita. Nagmumula iyon, Panginoon Lord God. Kaya salamat po, Diyos ko, sa araw na ito. At higit sa lahat, sa Diyos pong banal na Espiritu, hindi po ako, Panginoon,
ang nagsasalita nito at niniwala ako na kayo po ang merong gustong ibigay na mensahe sa bawat isa, Panginoon Lord God. Kaya Lord, patuloy po kitang dinadakila, pinupuri, pinasasalamatan, ngunit bago po patuloy dumulog sa inyo at itaas, Panginoon, pasalamat, puri, linisin niyo naman, Panginoon, ang puso't isipan na sa ganung, Panginoon, maging kaya-aya po, Panginoon, ito pong ginagawa na yung abang lingkod na sa ganun, Panginoon, magkarito ng kabuluhan, O Diyos. Lord, hindi po galit, hindi po ako nagagalit, Panginoon. Gusto ko lang pong ipahayag, ipakita, iparamdam yung katotohanan. Dahil ang sabi mo, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kaya, Lord, oo o hindi lang. Yun po yung ibig sabihin doon, Lord. Kaya, Lord, salamat po, O Diyos ko, sa bawat araw na yung pinagkaloob. Sa iyo maglingkod, Panginoon. At sa mga nakikinig nito, nawa mag-iisa itong aral sa atin na kung saan mag-ingat tayo sa mga nakakasama natin. Mag-ingat tayo sa mga nagbibigay sa atin ng payo pero hindi naman nila ginagawa. Mismo sa kanilang sarili. Kaya Lord, ikaw po nakakalam ng lahat at patuloy na ang iyong karangalan na pong maitaas, ang iyong pangalan, ang iyong kadakilaan, sa pangalan po ng Ipayan ng Muna. Sa Kristong tagapagligtas at tulang sa among gabay ng Banal Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Diyos ko, at God bless everyone sa inyo at inabot ako ng isang oras. Tatanggapin pa kaya ito ng YouTube o kaya ng Facebook. Hindi na yata Pero bali po, pagmahatiin ko na lang po ito part 1 at part 2. God bless po everyone at nawa mag-subscribe po kayo sa akin pong YouTube channel. Ryan Saban po yan, 4981. Yun po yung aking YouTube channel. At saka sana po, baka naman po, sana magkaroon na ako ng stream ads para po magpatuloy tayo mag-share. Gusto po, wag niyo na akong bigyan. Importante, bigyan niyo lang ako ng stream ads. Kahit hindi ako kumita, importante makapag-share tayo ng gospel. Yun lang po importante, yung testimony na nanggagaling lang po dito sa salita ng Diyos. At God bless po everyone at papagpalang araw po ng May 17 at ang oras po ay alas 9 ng umaga dito po sa Pilipinas and para po sa lahat. God bless everyone.